Nako, pinag-iingat po ang lahat na baka may direct contact po kayo kay Francis Leo Marcos ay meron di umano itong nakakahawang sakit. Nako, meron po tayong nakuhang info galing kay Fuji News. Yan po, yung post po na yan, basahin po natin yan. Pero bahala na po kayong humusga kung totoo man yan o hindi. Pero para sa akin, ay mukhang may katotohanan po itong pinaliwanag ni Fuji News. Dahil po, simula po nung nakalabas kasi siya sa kulungan, napapansin nyo po, pag nagla-live po siya, singhot ng singhot, umuubo, minsan dumudura. Yun pala, hindi niya mapigilan. Kaya sabi ko, mayroon talaga itong naramdaman na hindi sinasabi. Ito, kailangan mag-ingat po yung mga nagkaroon ng direct contact sa kanya. Ay ano na kayo. Nako, talaga naman, anong bang klaseng sakit to? Sakit ng kabayo. Ayan po sa post ni Fuji News, makalagay dyan, urgent health alert. Naku, mahaba-haba itong paliwanag. English na English. Pero siyempre, para maintindihan nyo po, ay i-translate po natin sa Tagalog po itong post na ito. Ito, ang sabi po dyan, si Francis Leo Marcos ay nahaharap sa pagbabalik ng PTV pagkatapos ng pagpapalabas sa Disyembre. Public hinimok na iwasan ang direktang pakikipag-ugnayan. Pag nasalubong nyo po yan, si Kulaong, ayan si Boy Singot, ay umiwas na kayo. Umiwas na kayo kaysa mahawa pa kayo. Diba? Delikado pala ito ngayon. Ayan, ayun dito, si Francis Leo Marcos na nakalabas mula sa kulungan noong Disyembre 2023 ay nakakaranas na ngayon ng malubhang pagbabalik ng pulmonary tuberculosis or PTB. Yun na ngayon, sa mga supporters niya, nakikita nyo naman yan. Binaliwala po ninyo. Kami, napapansin po namin yan. Kaya, nakaraan tawag namin, Boy Singa, Boy Singhot. Tapos, napagkamalan dati napagkamalan ng marami na ito'y kabastusan lang. Pero, yun pala, hindi talaga niya mapigilan kasi meron talagang bumabara sa lalamunan. Naku, delikado pala yun. Yung mga, yung tela niya, na kung saan siya tapos hinawakan nyo. Naku, delikado. Ipinakikita ng mga ulat na hindi natapos ni Marcos ang kanyang paggamot habang nakakulong. Alam nyo, itong PTB kasi, di ko lang sure kung ilang buwan yan. Pag nagagamot ka niyan, kailangan tuloy-tuloy. Kailangan araw-araw. Pag may na-miss ka dyan kahit 1 o 2 araw, balik ka sa una ang bilangan. Ngayon ito, hindi pala natuloy-tuloy, kaya lumala na po yan. Ito, paggamot habang nakakulong, humantong sa pagbabalik ng kanyang mga sintomas. Nakikita nyo naman yan. Imposible naman na wala yan, di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, kayo na po balang humusga dito sa post na ito kung totoo man o hindi. Pero para sa akin, may basihan. Nakikita nyo po sa live mismo niya. Dahil sa mataas na nakakahawa ng katangian ng PTB, mahigit na pinapayuhan ng mga opisyal ng kalusugan ang publiko na iwasan ang direktang pakikipag-ugnayan kay Marcos. Tandaan nyo na, iwasan nyo upang maiwasan ang posibleng impeksyon. Nako, kung ikaw o isang taong kilala mo ay naging malapit sa kanya, mahalagang humingi kaagad ng medical na atensyon. Itinatampok ng sitwasyong ito ang patuloy ng mga panganib na nauugnay sa PTB at ang kahalagahan ng pagsunod sa mga inresetang medical na paggamot. Ang iyong kalusugan at kaligtasan ay pinagkamahalaga. Correct. Isagawa ang lahat ng kinakailangan, pag-iingat upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba. Kaya paalala, dito sa post na ito, ay iwasan nyo na. Maniwala man kayo sa hindi, pero nakikita nyo naman habang nagla-live siya, kung hindi sumingot, sumisinga, ubo, dura, at kung ano-ano pang ginagawa. Alam natin na meron talaga. Nako, sino ba yung mga kadikit niya dyan? Magpaano na kayo? Benok, lagi mo tinatawag at inuutusan. O kung sino pa dyan. Nako, totoo kaya ito sa tingin nyo? Totoo yan, nasa mukha totoo naman. Totoo kaya itong post na to? Kasi itong si Fuji News, kasi ito yung madalas po nagbubuking dyan sa mga sekreto ni Francis Leo Marcos. Yung mga, kahit sa mga palaro, kahit dun sa mga about sa hearing na hindi niya sinasabi noon, ay nabubuking po dyan sa post ni Fuji News. At ito, ay mag-ingat po tayo. Mag-ingat po kayo kasi sa amin takot po magpakita yan kasi matagal ko nang hinahanap yan. Matagal na akong nanawagan dito sa aking channel na magkita o saan magpakita, wag magtago dahil sinisingil ko na siya
sa hamon niya, sa banta niya sa akin. Luwag yan, Eh, hindi na maniwala ako ka dyan. pinapansin. Nung nakaraan, talagang pinapakita yung mukha ko, channel ko, binabanggit, nagbabanta. Ngayon, sinisingil ko na sa banta niya. Eh, bakit hindi na ako pinapansin? Sana. Kala ko matapang eh. Akala mo lang yun. Kayo, kaya paalala, mag-ingat, iwasan ang kulaong na yan. Okay. Ganito lang, thank you. Bye-bye.